Hearsay o chismis ang turing ng Malacanang sa tinaguriang Cabral Files na inilabas si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ay kay Leviste, nakalista raw sa files ang distribusyon ng pondo para sa mga proyekto sa iba't ibang distrito. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Inilabas na ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga file na ibinigay raw sa kanya ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na nakuha raw niya ang files matapos makipagpulong kay Cabral noong June 11, ilang araw bago siya formal na manungkulan bilang kongresista noong June 30. At noong August 11, matapos sumulat kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa files na in-upload ni Leviste ang mga binigay raw sa kanya ni Cabral para ipaliwanag ang high-level budget allocation formula ni Cabral. Nakasaad niya rito ang formula na susundin para sa alokasyon sa bawat rehiyon at bawat distrito para masigurong mailalaan ang pera sa mga proyektong makakapag-ambag ng malaki sa kaunlaran at mapapakinabangan ng marami. Pero sabi ni Leviste, hindi ito nasusunod. Ang lumalabas po, wala talagang formula. Dahil tingnan natin, may mga malalaking distrito na malaking land area, malaking population, pero mas maliit ang budget kaysa sa ibang mga maliliit na distrito na mas maliit ang population at land area. May mga distrito na mahirap na kailangan ng pondo, pero maliit ang budget. Pero ang isang napansin ko at paumanhin po na medyo direct ang sasabihin ko, yung mga distrito na may maraming kontraktor, yun po ay mas mataas ang kanilang mga allocable budgets. Sa isang kasunod na post, inilabas naman ni Leviste ang binigay raw sa kanya ni Cabral ng 2025 DPWH budget per district summary. May nakalagay ritong NEP restored na mahigit 401 billion pesos. Ang NEP restored po ang taon-taong alokasyon. Kaya po, narinig ko nga din mula sa DPWH mismo, ang terminology NEP restored sa aming mga meetings kasi yun yung restored budget taon-taon. At dinagdagan po ng 30M kada distrito sa 2025. Ito, para sa allocable na yun, ang district congressman ang pwedeng mag-allocate ng budget. At yan po ay nasa halaga ng 401 billion pesos sa 2025. Sa dalawang listahan, magkakapareho ang lumabas na top 5 legislative districts pagdating sa allocables para sa 2025. Pero idiniin din ni Leviste na posibleng hindi ang mga kongresista ang proponent para sa buong halaga para sa kanilang distrito. Meron din anya kasing outside allocable na alokasyon daw ng iba't ibang proponents. Kaya anya umabot sa mahigit 1 trillion pesos ang kabuuang pondo ng DPWH sa 2025 budget. Ang outside allocable na ang pinalalabas ay ang DPWH ang nagde-decide ng alokasyon ay actually binubuo ng mga proyekto na ang proponent ay mga tao sa labas ng DPWH. Kabilang po doon mga cabinet secretary, undersecretary at mga pribadong individual. Nang hinga ng reaksyon ng Malacanang, sinabi ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro na magre-react lang ang palasyo sa mga dokumentong na-authenticate o napatunayan ng totoo ng DPWH. Sa isa pang hiwalay na post, inilabas naman ni Leviste ang listahan ng 2025 DPWH budget kung saan nakalista ang mga allocable, outside allocable, DPWH initiated at Congress initiated. Nilinaw ni Leviste na ito ay galing sa ibang source mula sa DPWH. Makikitaan niyang tumutugma ang impormasyon sa ibinigay umano sa kanya ni Cabral. Pero hindi raw lahat ng nakalista ay pangalan ng tao. Mga codes o mga terms like leadership. Kaya yung binanggit na din ni dating Secretary Manny Bonoan sa isang Senate hearing na leadership fund ay tila nandoon po sa outside allocable.
Naibigay na raw ni Leviste sa ICI at Ombudsman ang files. Humingi siya ng paumanhin sa nasa mga listahan, pero pinatotohanan niya ang mga ito. Tinataya ko ang buhay ko na iko-kumpirma na authentic ang mga files na ito. Dahil hindi naman po lang ako ang may kopya ng mga files na ito. Marami pong iba ang mga nakakuha ng mga files na ito sa DPWH. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DPWH. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.